Hello everyone, good evening. So first of all, nakakatuwa kasi 55 tayo ngayon sa meeting. Actually, hindi namin na-expect na ganito para karami yung a-attend sa amin. But currently, pinagsabay namin kayo and tatlong section kayo, which is, if I'm correct, Block 1101, 1107, and 1108. Ayan, so, thank you guys sa pag-attend. Una, thank you. And if makakatap pa kayo ng mga klase niyo, go lang. So, start tayo. So, and analytic geometry. So, konti introduction lang siguro sa akin. Ayan. And ang current handle ko ngayon is 1107 and 1108. And ang alam ko is sa 1107, siguro kilala niyo na si Kuya Ed, ang nagturo sa inyo ng algebra. Then sa 1108, nandiyan si Kuya Darius, si Kuya Ryan, si Kuya Lemuel, ganun. So, kung kailan yun yung mga tutors nyo, yun yung mga, talagang mga OE at madaldal, ganun. So, baka medyo madibago lang kayo, medyo mahinhin ako, ganun. Pero, rest assured guys, is marami kayong matututunan sa akin, ganun. So, for 1101, I believe ang tutor nyo ay si Kuya Mawin. At kilala nyo na ata ito. Kaya, Kuya Mawin. Pero, guys, maka-request na open cam. Kung pwede lang naman at kaya, ayun, sa mga mag-open cam, ay very much appreciated. So, Kuya Mawen, take the stage. Pakilala ka naman sa akin. Ay, sa amin. So ayun, magandang gabi sa lahat. Sana ay nakakain na ang everyone. Yun. Paano ba natin sisimulan to? Yun. Uy, kala ka ba ikaw mag-ano? Na iba ang plano. Ayan, so mukhang medyo mahihayin pa si Kuya Mawen. Pero anyways guys, ayun nga. This is our first tutorial session for analytic geometry. And I believe that currently sa differential calculus nyo is natatakal na ata yung related topics sa analytical geometry. And our first week rather, is ang natakal natin dito is yung chapter 1, chapter 2, and I believe ito yung mga distance formula, midpoint formula, which is very familiar na rin sa inyo. Ganun. And for week 2, overview lang na kanya, week 1 is for lines, slopes. For week 2 naman, doon tayo mag-start for conic sections. And for week 3 is tuloy natin sa conic sections. So, si Kuya Mawen ang magtuturo sa inyo for first week. Ganun. And see you next week guys para sa ating conic sections. So, again, Kuya Mawen, take the stage and turuan mo na kami for lines. So ayun, maraming salamat, Emil. Yun. Siguro, alam na naman natin, karamihan, alam nyo na ang analytic geometry, kung saan nga ba nakafocus ito. Kumbaga ay ire-refresh lang natin ang inyong mga utak na kung paano nga ba nagagamit ang iba't ibang may nakapindot yata ng raise ng hand. Ayun. Bale, ano nga ba ang analytic geometry? Sabi dito, ang analytic geometry ay known as coordinate geometry. It's a branch of mathematics that combines algebra and geometry. It involves the study of the geometric shapes using the coordinates and equations. Ayun, makikita nyo dito. Siguro familiar na naman kayo kung sa ating plane, sa coordinate plane natin. Ito ang, di ba, x-axis at ang y-axis. Ayun, may quadrant 1 tayo, quadrant 2, quadrant 3, at quadrant 4.
Yun, moving on para mas mabilis tayo. Punta na kagad tayo sa distance formula. Yan. Ang distance formula ay, yun, nakabase siya sa Pythagorean theorem. Kumbaga, a- ang isosolve natin dito ay meron na siyang nakabase siya sa planes natin, sa plane coordinate natin. And ayun, um, yun, ang distance formula ay kukuhanin natin yung distance ng 2 points sa plane coordinate. Um, Dito, mapapansin nyo sa ating formula, meron tayong formula na d squared is equals to x squared. Mapapansin nyo sa ating formula ito, ang d squared is equals to x squared. Shit. Ang mapapansin nyo, ayun ulit, dito mapapansin nyo ang formula natin for distance formula ay d squared is equals to x squared, ay x sub 2 minus x sub 1. Yun, this squared is equals to the quantity of x sub 2 minus x sub 1 raised to 2 plus the quantity of y sub 2 minus y sub 1 raised to 2. Yun, kung mapapansin nyo sa figure A natin, paano nga ba natin mas makukuha yung distance formula kapag ka nasa ano tayo, kapag ka nasa plane coordinate tayo, kumbaga ay dati ang sinosolve natin ay yung mga shape lang. Kumbaga ay dati ang sinosolve lang natin madalas ay from point to point, like nasa origin siya, like hindi siya nakabase, kumbaga hindi siya nakabase sa um so ayun ulit. Dati kasi ang sinasabi lang natin madalas na distance ay from point to point. Dito naman, kung makikita nyo sa ating figure A, makikita natin na may distance tayo based sa x-axis at y-axis. Dito, kung mapapansin nyo, ang x ang ang distance ng, 'di ba dito sa figure A natin, ang kukuhanin natin distance ay ang P at Q. Distance ng P at Q. Kumbaga, ang una nating mapapansin, ang distance ng P sorry po, medyo medyo kabado lang yung nagtuturo. Eto, para mas mapadali. Dito sa distance formula, ang kukuhanin nating sa figure A, ang kukuhanin nating distance ay ang point ng P at Q. Kung mapapansin nyo, dito ang point P ay may place at ang Q ay may place. Kumbaga ay, 'di ba kukuhanin natin yung kumbaga kukuhanin muna natin yung
Ayan, so moving on, okay, ulitin lang natin. So derivation po tayo ng distance formula which from d squared is equal to quantity x sub 2 minus x sub 1 squared plus quantity y sub 2 minus y sub 1 squared. So ang ginamit po natin dito is yung Pythagorean theorem. So makikita po natin sa figure A na yung from the horizontal or yung sa baba ng triangle na makikita natin is yung x sub 2 tsaka x sub 1. So para makuha natin yung mismong length from point x1 and y sub 1 is kailangan natin i-minus yung x sub 2 tsaka x sub 1. Ayan. And for the vertical naman, para makuha natin yung distance or yung length ng point from y sub 2 to y sub 1 is kailangan lang din natin sila i-subtract. Kaya makakakuha tayo ng from using c squared is equal to a squared plus b squared doon nga from our Pythagorean theorem, i-substitute lang natin doon yung y sub 2 at yung nga y sub 2 minus y sub 1 yun nga yung length ng nasa babang triangle, then yung y sub 2 minus y sub 1 is yung nga yung length ng naka-vertical. Kaya at ang hypotenuse po natin dito ay yung d, kaya yung po yung nasa labas which is from c squared is yun yung magiging d squared natin. And from that, ayan, baba po natin Kuya Maweng ng slide. Ayan, so kaya yung distance formula natin, so makita nyo is merong square root kasi nga, inalis natin yung squared from d squared and yun nga, square root lang from that. So, baba po ulit natin. So, mag-try tayo ng some examples para mas maintindihan natin kung paano ba ginagamit yung distance formula. Pero, alam ko naman na karamihan sa inyo is already knew this kasi basically is parang substitute ka lang naman. Kaya mo lang naman dito is mag-figure out kung sino si x sub 1, x sub 2, tsaka si y sub 2 at y sub 1. So, ayun nga. So unang example natin na try this is find the distance between points -4, 3, and -2, 1. So, sa unang point, lagi naman ang unang point natin is composed of x and y. So, for -4 and 3, ang magiging variables natin dyan is yung x sub 1 is -4 and yung y sub 1 is yung 3. And syempre, x sub 2 is magiging -2 and ang y sub 2 natin is yung 1. So, from that, is substitute lang natin yung mga values na to dun sa ating distance formula. Kaya makakakuha tayo ng d is equal to the square root of quantity -2 plus 4 squared plus quantity 1 minus 3 squared. Ayan. And further simplifying this equation, makakuha tayo ng d is equal to square root of 4 plus 4, d is equal to square root of 8, and lalabas natin yung magiging square root of 2 times 4, and lalabas natin yung square root ng 4, which is magiging 2 square root of 2. So yun lang po ang ating distance formula. Ganun lang po natin i-utilize ang distance formula. So ayun, base sa aming handout, mag-jump na tayo sa section formula since hindi naman to masyadong ginagamit. Ang sunod naman natin ay ang midpoint formula. Sabi dito, ang midpoint formula is used to find coordinates of the midpoint of a line segment. Midpoint ng side ng midpoint ng line segment. Yun. Kung mapapansin nyo dito sa figure natin, ito yung derivation ng midpoint formula using the section formula. Ayun.
So ayan. May dalawa tayong point dito. Ito ang J at K. Itong M, ito yung midpoint. Kumbaga ay, kung isipin natin, from the word midpoint, ano nga ba yung midpoint? Kumbaga ay kalahati. Kalahati siya ng ng dalawang, ang midpoint ay kalahati siya ng kunwari ng isang linya. And dito, nire-represent, nire-represent yun. So ayun, may dalawa nga tayo dito. Kung mapapansin nyo, di ba may dalawa tayong point dito. Ang J at K. And kukuhanin natin yung midpoint. Kumbaga ay, ang midpoint, so yun nga, di ba, para mas mapadali. Medyo hindi lang din kasi ako sanay mag-explain ng nakalagay na. 'Di ba? Meron tayong dalawang point. Dito, meron tayong J at K. Sa J at K, meron tayong X and Y coordinates. And para makuha natin ang midpoint, para makuha natin ang midpoint, medyo ano lang din siya, medyo kumbaga ay common sense na rin kung ano nga ba yung midpoint. Ayun, midpoint. Siyempre, 'di ba midpoint ay gitna. So ibig sabihin, ang ratio niyan ay 1:1. Ang distance niyan kumbaga ay, 'di ba may distance tayo nito. May distance tayo ng from J to M at M to K. So ibig sabihin dapat equal lang siya kasi nga midpoint. And ayun, kung mapapansin nyo dito, kapag ginamit natin siya kasi may formula tayo ng section formula. Ito ang formula ng section formula. So ibig sabihin, base sa section formula, input lang natin kung ano nga ba yung ratio ng M at N. Yung distance ng M at N, given na alam naman natin yung midpoint. So ayun, medyo kinakabahan lang talaga ako at para mas maintindihan nyo ay mag-move on na tayo sa sample problem. Ayun, sabi dito, by using the section formula, find out the coordinates of the points that divide the line segment joining the points 8 at 8 and -3 and 16 and 5 in the internal ratio of 3:1. So ayun, 'di ba may given tayong section formula? Sabi kasi sa problem natin, kuhanin daw natin yung yung coordinates ng points that divide the line segment joining the points ng dalawa. So ayun, gamit daw ang section formula. 'Di ba mayroon tayong section formula na ito? So ayun, input lang natin kung ano nga ba yung mga nakalagay sa ating given. So ayun,
Di ba ang formula natin ay mx, yan. Kasi ang sabi dito, di ba may ratio tayo na 3:1. Eh ang 3:1 na yun, nagre-represent siya ng m:n. So, ibig sabihin, input lang natin yung ratio na yon sa m at sa ating formula ng section formula. And ayun, ang m daw natin ay 3 times ang x sub 2 naman natin ay 16 plus ang n natin ay 1 times x sub 1 na 8 over m plus n. So ibig sabihin 3 plus 1. And ang y coordinates naman natin ay ang 3 times 5 plus 1 times negative 3 over 3 plus 1 din. To simplify it, makakakuha tayo ng coordinates na 14 at 3. 14 at 3. Tapos bukas lulutuin. So ayun, moving on to the next topic. Ito yung inclination. Ano nga ba yung inclination? Dito, mapapansin nyo sa diagram na may straight line tayo. And may straight line tayo, and yung mapapansin nyo ay may angle tayo na nakabase sa x-axis natin. And yun, yung angle na yun ay tinatawag na angle of inclination. So ibig sabihin, once na nagbago itong
line na to ng pwesto, magbabago rin yung angle of inclination natin. And so ayun, um, dito kung mapapansin nyo, Hindi. Hindi, I found it. dito mapapansin nyo din meron tayong delta x and delta y. And iyon, sa tangent function na kumbaga ay alam naman natin ang tangent function ay equal sa opposite over adjacent. And ayun, sa figure mapapansin nyo nga na may delta x and delta y tayo. And ayun, ang ratio, so ibig sabihin, if i-analyze natin siya, makukuha natin ang tangent na function, ay sa tangent function ng delta y over delta x. Since itong delta y ang ating opposite and delta x ang ating adjacent na part. And so, ayun. Next naman, medyo magja-jump na tayo dito sa vertical lines and the horizontal lines kasi basic na rin naman siya. And ang next naman natin ay ang slope of a line. Sabi dito, ang slope of the line is the ratio of the rise to the run or rise divided by the run. It describes the steepness of the line in the coordinate plane. Calculating the slope of a line is similar to finding the slope between two different points. In general, to find the slope of a line, we need to have the values of any two different coordinates on the line. So ayun, yun, ayun, sa point, sa ating slope of a line, slope natin, di ba sabi, dapat may dalawa tayong point. Para so ayun, may iba't ibang method tayo para makuha ang slope ng line. Ang una nating i-discuss ay kumbaga ay slope using slope using 2 points lying on the straight line. Dito, mapapansin natin, kunwari may point 1 tayo. Okay. May point 1 at may point 2 tayo. And ayun, alam naman natin may x and y coordinates ang point 1 at ang point 2. So pwede nating sabihin na ang point 1 ay x sub 1, y sub 1, and ang point 2 natin ay x sub 2, y sub 2.
And yun, para sorry po ulit. Yun, balik tayo sa ano, slope of a line. So ayun, 'di ba na-explain ko na sa inyo ang um if kukuha tayo ng slope ng line and may dalawa tayong point ay para 'di ba since meron tayong coordinates ng point 1 at point 2 and meron tayong formula ng slope ng may formula tayo ng slope na m is equals to delta y over delta x. Since yon to substitute the coordinates and para makuha rin natin ang slope ng isang linya, sa change in y, para makuha natin ang delta y, meron tayong y sub 2 minus y sub 1. And ang difference naman ng sa x intercept natin ay x sub 2 minus x sub 1. So ayun, para malaman natin yung slope ng isang linya, we can substitute and the delta y and delta x na meron tayong y sub m is equals to tangent theta is equals to y sub 2 minus y sub 1 is equals to x sub 2 minus x sub 1. So ayun, para mas maintindihan natin, mag-try tayo ng example. Yun, sa number 1 natin, meron tayong negative 4 na x1 at ang 7 ay y sub 1. And for next given naman natin ay ang negative 6 ay x sub 2. We can denote that it is x sub 2 and negative 4 is y sub 2. Yun, para ma-solve natin to. Gagamitin natin yung formula ng slope na m is equals to, ang y sub 2 natin ay negative 4 minus y sub 1 na 7 over x sub 2 natin na negative 6 minus negative 4. So ayun,
ang slope natin ay negative 11 over negative 2. And yun, ganun lang kasimple mag-solve ng slope. So ayun, next naman natin ang angle between two lines. Sabi, the angle between two lines is the measure of inclination between the two lines. For two intersecting lines, there are two types of angles between the lines, the acute angle and the obtuse angle. Here, we consider the acute angle between the lines to be the angle between two lines. So, ayun. The angle between two lines can be computed from the slope of the two lines, and by using the trigonometric tangent function, let us consider two lines with slopes m sub 1 and m sub 2 respectively. The acute angle theta between the lines can be calculated using the formula of tangent function. The acute angle between the two lines is given by the following formula. Tangent theta is equals to the absolute value of m sub 1 minus slope sub 2 all over 1 plus m sub 1 times m sub 2. Yun. So ayan, kung mapapansin niyo sa ating figure, sa unang figure, yun, ang M1 natin ay itong horizontal line and ang M2 natin ay ang acute. Pwede natin siyang sabihin na line ng acute ay line ano um, ayun, ang M sub 1 natin ay ang horizontal line and M sub 2 ay pwede nating sabihin na kaya nagkalinya rin dyan kasi gawa ng meron tayong, ay hindi, um, ganito na lang, meron tayong dalawang linya and yun, pwedeng i-denote natin ang unang linya na M sub 1 at ang pangalawang linya ay M sub 2. And yung angle na yun, yung angle na mabubuo ay pwedeng maging acute angle siya or obtuse angle. And yun, dito kung mapapansin nyo sa may maaari tayong magkaroon ng equation or general equation sa line 1 at line 2 na pwede nating i-denote as ang L1 ay is equals to AX sub 1 plus BY sub 1 plus C1 is equals to 0 and ang L2 is equals to AX sub 2 plus BY sub 2 plus C sub 2 is equals to 0. And yun, Kasi lang all purpose.
So ayun, para mas maintindihan natin para mas maintindihan natin ang ituturo talaga namin about slope ay mag-jump na tayo sa chapter 2. Yan. Ang chapter 2 ay about sa lines, and the point slope form is used to find the equation of the straight line which is inclined at a given angle to the x-axis and passes through a given point. The equation of the line is an equation that is satisfied by each and every point on the line. This means that a linear equation in two variables represents a line. The equation of a line can be found through various methods of depending on the available information. Ayun, may apat tayong pag-aaralan na methods. Ang point slope form, two-point form, slope intercept form. And so ayun. Para mas madali nating maintindihan, i-generalize na natin ang pagkuha ng iba't ibang slope. So ayun. Meron tayong general equation of a line. Ito yung ax plus by plus c plus c. Ito yung ating general equation of a line. And yun, di ba, may apat tayong iba't ibang method. Ang point slope, two-point form, slope intercept form, at intercept form. So una natin na tatalakayin na standard form ay ang sa slope intercept. Ang slope intercept natin ay meron tong y is equals to mx plus b. So ayun, ang m dito ay ang slope natin, ang x naman natin ay yung x-intercept natin, at ang b naman natin ay ang y-intercept natin dito. And for our next method naman ay ang point slope form. Dito, ang formula natin ay y minus y sub 1 is equals to m times x minus x sub 1. So ayun, dito ang slope natin, di ba ito ang ating slope intercept. At saka ito naman ang point slope natin. Or point slope intercept. Wait lang. Ayun, sa point slope natin, yun, may slope din tayo na itong m, and yun, sa point slope naman natin, may given tayong, ayun, dito sa point slope natin, ito yung method na ginagamit natin to represent a straight line, and using its slope and a point on the line. That is found using the point slope intercept. Ayun. Dito sa may given tayong line. May given tayong line dito na may coordinate na kung mapapansin natin ay merong x and y intercept na nagre-represent dito ng x sub 1 at y sub 1. And ang sunod naman natin
Ang sunod naman nating method ay ang two-point form. Two-point form na may formula tayo y minus y sub 1 is equals to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 times x minus x sub 1. Dito kung mapapansin nyo, sa 2 point natin, kasi dito sa una, point slope lang siya. Kumbaga ay iisang, nakabase lang tayo sa isang point. And dito sa sa pangatlo naman nating method, ito ay 2 point. So ibig sabihin, bakit siya 2-point form? May dalawa tayong point dito na pinagbabasehan. Kung mapapansin natin, so ayun, kung mapapansin natin, may dalawang point dito. So ayun, bakit So ayun, 'di ba? Sa pangalawa ay isang point lang ang pagbabasehan natin, and sa pangatlong method natin ay dalawang point. Na-derive tong formula na to kasi 'di ba alam naman natin na ang isa pang formula ng slope ay itong value na yan. Yung y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Alam naman natin iyan ang formula ng slope. So ibig sabihin, if dalawa yung point natin, like kanina na discuss natin na ang formula ng slope ng isang linya ay yung y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. And for our last method naman, ang intercept form na x over a plus y over b is equals to 1. Ito ang ating intercept form. So ayun, para mas maintindihan natin, magbibigay na kagad tayo ng example. Sa slope intercept, ayun, sabi sa example, find the equation of the line example. For number 1, sa slope intercept, yun, ang example natin, sabi dito, find the general equation of the line with slope equal to 3 and y-intercept is negative 2 over 3. So ayun, ang slope daw natin, sabi dito, ay 3 and ang ating y-intercept, di ba ang formula natin ay y is equals to mx plus b. Yun. Ang sabi kasi sa equation ay ang slope daw natin ay 3 and ang y-intercept natin na equal sa b ay negative 2 over 3. Yun. Isa-substitute lang natin siya sa ating formula. So, ayun, y is equals to mx plus b. So, ibig sabihin, magiging y is equals to 3x plus negative 2/3. So, ayun, para magawa natin siya sa general equation, need natin matagtag ang dito, yun, bale,
para mas mapadali tayo ay madalas ang para maging general equation siya, madalas kapag ka may, para mas masimplify natin ay madalas tinatagtag ang fraction. So ayun, para maging magawa natin siyang general equation, 'di ba ang general equation natin ay ax plus by plus c. So ayun, para magawa natin siyang general equation, ang una natin gagawin ay di-divide natin both sides sa 3 para matagtag natin ang fraction. So ayun, 3y is equals to 9x minus 2 since makakancel lang ang denominator. And yun, para magawa natin siyang general equation, ayun, ibabase natin siya sa general equation yung pagkakasunod-sunod. Yun. Bale, ang magiging general equation natin, ang general equation natin ay magiging 9x minus 3y minus 2 equals 0. Ito na yung magiging general equation natin. And yun, kasi sa dito sa una, kaya madali lang siya kasi magsasubstitute lang tayo ng mga value. So ayun, ang magiging problema lang natin, dapat alam natin yung general equation. Kasi once na tinanong kung ano yung general equation ng general equation na may slope daw na ganto, ganyan, ayun, kailangan alam natin yung general equation. Paano natin madadala yung standard na form. Kasi, di ba, ito yung mga standard form natin. Dapat alam natin kung paano natin siya dadalhin papuntang general equation. Kasi madalas, hindi standard form ang tinatanong. Ang tinatanong ay ang general equation. Yun. Ang sunod naman natin example na ibibigay ko sa inyo ay kunwari ito. Find the general equation of the line passing through two -3 ay mali pala. Pang ano pala to? Pang 2 point. Passing through 5 and -3. So yun, magbabase ulit, 'di ba, sa point slope, may isang point lang tayo and may standard form tayo na y minus y sub 1 is equals to x minus x sub 1. So ayun, may given tayo ng point na ang point daw natin ay nasa 5 and -3 sa ating Cartesian plane. And so ayun, isa-substitute lang natin ulit. Iyon, kunwari, y minus, ang y sub 1 natin ay yung -3. So ibig sabihin,
Yun pala, hindi ko nabanggit, mali pala yung ating tanong. Find the general equation of the line with slope to 1/3 and passing through 5 and -3. So ayun, ang slope natin dito ay 1/3 and x minus x sub 1 na ang x sub 1 natin ay ang 5. So ayun, to simplify it, ito ay magiging y plus 3 is equals to 1/3 x minus 5. Ayun, nabanggit ko rin sa inyo ang unang technique para mas madali nating makuha ang equation or general equation ay tagtagin natin yung fraction. So ayun, to simplify it, i-divide natin ulit ang both side ng 3. So ayun, ang mangyayari dito ay ang mangyayari ay magiging 3y plus 9 is equals to 1. Pero pwede nating hindi na isulat and magiging x minus 5 siya. Kasi since ito ay na-cancel lang. So, ibig sabihin, ang matitira ay x minus 5. So, yun. To simplify, again, so yun, wait lang. Magcha-charge lang ng gadget. So yun, yun, sisimplify na natin siya to general equation, di ba? Ang general equation natin ay ax plus by plus c. Yun. Pansin naman natin dito na ang x natin ay x lang siya is equals, hindi. So yun, x minus 3y minus 9 minus 5. And isi-simplify natin ulit siya. So ibig sabihin, ang mangyayari dito, x minus 3y minus 14 equals 0. Ang magiging general equation natin. Yun, madali lang naman sa slope of a line, sa pagkuha ng slope ng linya. Ang mahalaga lang, ang kailangan nyo kasi dito ay dapat sa ulo ang formula.
And yun, bale, hindi ko rin alam kung bakit talaga ito ay pinag-aaralan. Eh, hindi na naman din siya masyadong gamit sa higher year. Yun lang. Yun, yun, wait lang. Yun. Ang next naman natin sample ay example for 2 point, ay hindi. Ayun nga, for 2-point form. Yun. Yun. Ang example natin ay, kunwari, find the general equation of the line find the general equation of the line passing through sa point ng 2 and -3 and -4 and -5. So ayun. Yun, dapat unang gagawin nyo ay i-analyze muna ang problem. O kapag na-analyze nyo ng problem, di ba alam niyo ano kaya tong method na possible gamitin dito. Yun, di ba kung mapapansin nyo may sabi dito yung linya daw ay ang line ay passing through 2 and -3 and -4 and 5. So ibig sabihin may dalawang point yan. And yun, ang gagamitin natin dito ay yung 2-point form. So ibig sabihin, ang gagamitin natin formula ay ang y minus y sub 1 is equals to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 times the quantity of x minus x sub 1. Di ba kung mapapansin nyo, wala na tayong slope dito kasi yun, alternative formula na rin siya na na ginagamit kapag walang slope nga na ginagamit. Pwede, tapos may dalawang point na binigay and yun, pwede nating gamitin siya. Kasi, di ba, wala nga slope. And meron tayong dalawang point na binigay ng isang linya. Ayun, ma-utilize natin siya. So ayun, moving to the problem, ang y sub 1 natin dito ay -3. Is equals to, ang y sub 2 natin ay, 5 minus y sub 1 natin ay -3 over ang x sub 2 natin ay -4 minus ang x sub 1 natin ay 2 times the quantity of x minus x sub 1 daw. Ang x sub 1 natin ay 2. So ayun, sisimplify na lang natin ulit. Magiging y plus 3 siya.
is equals to 5 plus 3 ay 8 over negative 6 times x minus 2. So ayun, 'di ba? Ang tama ba? Um, 'Di ba ang una kong sinabi sa inyo ay lagi nating tatagtagin ang ano, ang fraction kapag ka ang equation, ang standard form ay um, ang standard form na nakuha natin ay may fraction. And ayun, y plus 3, ayun, pwede pa pala natin itong i-simplify na sa 4 over negative 3 or pwede na rin natin siyang sabihin na negative 4 over 3 times x minus 2. So, ang next naman natin gagawin dito ay yun, tatagtagin natin ang fraction para mas simplified siya. Yan, i-divide natin ulit ang both sides sa 3. And yun, 3y plus 9 is equals to negative 4 times the quantity of x minus 2. Yun, isi-simplify natin ulit siya. And ang magiging equation naman natin ay, ayun, negative 4 times x, edi negative 4x minus plus 8. So ayun, para makuha natin ang general equation ulit, ayun, i-arrange lang natin ulit siya base sa general equation natin. 4x, since ililipat natin siya sa kabila, tapos plus 3y, and ito, di ba ililipat natin siya dito, edi magiging 1 na lang siya, plus 1 equals it. Tapos ayun, yun ang ating general equation kapag ka may 2 point, kapag ka dalawang point natin. And yun, for the last example naman natin ay about sa intercept form. Sa intercept form. Yun, ang example natin kunwari. Example. Example. Wala palang nakahandang example para sa sa intercept form. Pero bibigyan ko na lang kayo ng another sample na medyo kakaiba. Iyon. Katulad nito. Sabi dito ay write the general equation. General equation daw. General equation in slope intercept from that passes through 2 and 3. So ibig sabihin may point tayo
may point tayo na 2 and negative 3.1 to, kunwari, i-denote natin. And, ayun, sabi, may parallel line daw. Parallel line na may equation na 2x minus 3y equals 7. So, ayun, medyo, di ba kakaiba yung anong to, problem. Sabi dito, ang point 1 daw natin. Ay, point 1. Line 1 pala. Ayun, sabi dito, pwede nating, ayun, di ba, ganito, ang parallel. So, ayun, pwede nating sabihin na ito yung sa line 1 at ito yung sa line 2. So, ibig sabihin, may slope siya. Di ba, kanina isinosolve natin ang slope ng isang linya. So, ibig sabihin, if parallel siya, ang slope ng point 1 at slope ng line 2 pala ay ang slope ng line 1 at slope ng line 2 ay pwede natin sabihin iisa. So ayun, kasi dito ay ang isang point lang kasi siya. So ibig sabihin, ang gagamiting formula natin dito ay yung sa point, 'di ba ang given lang natin ay isang point. So ibig sabihin, yung sa point form ang ating gagamitin. 'Di ba ang ating formula din ay y minus y sub 1 is equals to mx minus x sub 1. 'Di ba dito mapapansin nyo na walang given na slope. Pero meron tayong given na equation. Through that equation, yung sa pangalawang, yung sa parallel line na yon, makukuha natin yung slope. 'Di ba? Sabi dito. Wait lang. Hindi, mas simplihan natin. 'Di ba? Yung sa problem, may isang point na binigay and may parallel line daw, line daw na may equation na 2x minus 3y equals 7. So ibig sabihin, if itong point 1 na to, 'di ba meron siyang x and y intercept? Ay 'di ba itong line 1 na to ay may slope. And itong line 2 na to ay may slope din. 'Di ba may slope sila parehas. So ibig sabihin, makukuha natin yung slope. 'Di ba dito wait lang, medyo magulo. May dalawa tayong i-denote na lang natin itong dalawang given na to as a line. Yun, ito ang line 1, ito ang line 2. So ibig sabihin, may slope siya at may slope to. So ibig sabihin, if parallel siya, di ka sabi sa problem parallel siya. Ibig sabihin, equal lang ang slope ng line 1 at line 2. Sa given natin, walang slope na binigay. And then sa parallel line daw ay may equation na binigay. Di ba, pwede naman natin makuha sa equation ang slope. Kasi ito ay naka-general, kumbaga medyo
general form na. So ayun, kukuhanin natin yung slope natin sa parallel line na to para makuha natin slope ang slope ng point na to. So ayun, para makuha natin ang slope ay try na natin i-solve kung ano yung slope na na hinihingi. Yun, di ba may equation tayo na 2x minus 3y equals 7 daw. Yun, i-simplify muna natin siya. Tagtagin muna natin ng Ayun, di ba? Ayun, di ba para makuha natin ang slope ng gagawin natin, ang target kasi natin, kailangan natin gawin ang equation ng y is equals to mx plus b. Kasi ito yung formula ng slope natin. Ito kasi yung formula ng slope. Hindi kailangan nating gawin na ganito yung ating equation. So ibig sabihin, itong 3y kailangan natin tagtagin ang 3. So ibig sabihin, muna natin siya gawin muna natin siyang positive para mas madali. So ibig sabihin, ililipat natin ang 3y sa kabila. So ibig sabihin, magiging muna to? 3y is equals to 2x minus 7. Ito yung magiging ganan na yung equation mo. Kasi ang target mong equation ay itong y is equals to mx plus b. So ayun, tatagtagin para mawala yung 3, ita-times lang natin ulit ang both sides sa 3. Ay hindi pala. 1 over 3 para matagtag natin ang 3 sa variable na y. Yun. Edi magiging y is equals to 2/3 x minus 7 over 3 na lang siya. Ayun, 'di ba mapapansin nyo, nasa equation na tayo ng slope. So ibig sabihin, ang slope natin ay itong 2/3. So ayun, pwede na natin siyang i-substitute sa general equation natin na ito. So ayun, ang mangyayari ay y minus, di ba ang y minus y sub 1, ito ang y sub 1 natin. Tama ba? Negative 3 to. So ibig sabihin magiging positive 3. Y minus y sub 1 is equals to wait lang. Hala. Ito yung mangyayari tayo y plus 3 is equals to ang slope natin na nakuha before sa equation ay 2/3 times x minus x sub 1 na 2. So ayun, paulit-ulit lang naman, ang lagi kong advice sa inyo ay tagtagin ang fraction para mas simplify. Ay, mapindot.
So, ayun. Gagawin na natin general equation yung standard equation natin. Bale, di ba sabi ko lagi ay tatagtagin natin yung fraction. I-divide natin ulit sa 3. Ay, times natin sa 3. So, ibig sabihin magiging 3y plus 9 is equals to 2 times x minus 2. So, ibig sabihin magiging ang general equation natin ay 2x minus 3y. Hindi ko na i-share. Tama. 2x, ito di ba? 2x minus 3y. Kasi ililipat natin. Tapos, minus 4. Kasi 2 times negative 2 ay negative 4 and minus 9. Bale ito ay nilipat lang parehas dito sa kabilang banda. Minus 9, 0. Ayan, isi-simplify na lang natin ulit. And yan, 2x minus 3y is equals to, minus 13 is equals to 0. Yun, ito ma-generate natin equation. Yun, bale, yun kasi yung tapos na tayo sa chapter 1 at chapter 2 and humihingi ako ng paumanhin sa lahat na medyo magulo yung paunang discussion since ngarag. Hindi kasi kami actually hindi kasi prepared ngayon. Medyo nagahol lang kami sa oras and sana maunawaan nyo na super dami rin namin gawa and like Baka makaya ka bawi. like kasi biglaan siya na dapat hindi naman ngayon ang discussion and kahapon ay gumawa kami ng gawain hanggang kanina like 5 to 7 like 5 to 7 lang ang naging preparation para aralin yung yung module. Sorry na guys. Sana may natutunan kayo kahit konti. Yun lang. To conclude our discussion, magsasalita ulit si Emil. So ayun, pwede ba kami maka-request na mag-open cam para sa documentation? Hello guys. So, thank you so much dahil nag-stay pa rin kayo hanggang 8:36 na. Pero nakawala rin 30 naman kami, ganun. So, pero yun nga, thank you guys. So, baka maka-request naman kami ng open cam for documentation lang. Open. Guys, Thank you open lang naman. Thank you so much. Ayan, baka may mahahabol pa po sa open cam. Ayan, sige, okay. 1, 2, 3. Ayan, thank you guys. So that concludes our first session for our tutorial in analytical geometry. So ano ba mangyayari next week? So most probably siguro Sunday.
6 p.m. And our topic for that week will be conic sections, chapter 3 in our module, and we'll be tackling about circle and parabola. Yan. So ako naman ang mag-discuss, tapos si Mawer. Kaya yun, see you guys next week. And again, thank you so much for attending our first tutorial session. Thank you guys and good night. Thank you po everyone. Salamat po. Ang pugi ni Kuya JB. Thank you po.